Kaya nga, alam mo, ipanalangin natin itong mga sundalo na ito, itong mga tauhan na dati ni Zaldico. Kasi mahirap sa kanila to. There is pressure in the family. There is pressure in the family. Maniwala ko kayo sa akin. Ayoko lang magkwento, marami po tayong alam. Ganyan ang ginagawa nila. Kahit yung mga judge, pinipressure. Hindi ito pressure na yung pressure lang na, oy, pag hindi ka yari ka, tatanggalin ka sa trabaho. Hindi. May kasamang pagbabanta sa pamilya. Ganun ang ginagawa ng gobyernong ito. Talagang babantaan ng pamilya mo. Pagka hindi ka tumahimik, pag hindi ka sumunod, yari ka. It's either kaso ang ilalagay sa'yo o kaliwat kanan ng pagbabantang gagawin sa buhay mo. Kaya saludo po ako dito sa mga sundalo na ito. Pakinggan po natin. Mike, yes. Sabi ko na lang. Maganda. Maka po. Klaruin natin na ito po yung mga retired na po na nagtatrabaho. Meron po kasi mga ganito yung mga retired na sundalo, ang trabaho nila security o bodyguard ng mga politiko. Lahat. Uy, ako po si Attorney Levi Panico. Nakala niyo ako noon. 11 years ako. Tungkol sa pila. Isa na audio. Yung Napoles, no? Scam. Sabi po, ang pagbuklaro sa billion pato. And that was 13 years. Para namin ay magkakaroon ng pagbabago ang ating mga opisyal sa gobyerno. Nako. Ngunit makalipas ang 13 taon, yung bilyon-bilyon na ninanakaw noon ay umabot sa trilyones ngayon. Nasadlak tayo sa mas mabigat na problema. Napanood natin lahat ang mga ipinahayag ni dating Master Sergeant Orly Gutesa sa Senado. At nakita natin kung paano trinato ang isang taong nagnanais lamang na ibahagi sa ating sambayanan ang kanyang nalalaman tungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nakita rin natin nasaksihan din nating lahat ang mga proseso na naganap sa ICI na inatasan na mag-imbestiga tungkol sa corruption sa infrastructure. Ngunit alam nating lahat na imbes na mag-imbestiga ang ICI, ay pinagtakpan ang totoong mga salarin sa pagnanakaw. Sa ngayon po ay ang mas mabigat nating problema ay yung crisis sa credibility ng ating mga institusyon. Ang mga institusyon natin ngayon ipinatayo para pangalagahan, arugain ang mga Pilipino ay hindi na natin mapagkakatiwalaan. Makita naman po ninyo, there is a crisis of integrity in the executive. There is a crisis of integrity in the legislature. And if you have listened recently to the proclamations of Ombudsman Crispin Remulla, he alleges also a crisis in our judiciary. Lahat ng institusyon natin ay mabigat ang problema. Pero alam naman po natin na ang mga institusyon na ito are just abstract ideas. Our democracy is just an abstract idea. Our institutions are just abstract ideas. And these institutions operate through the human mind. And if you will, through the human soul.
and through the human heart. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na Yun. walang pinagtatakpan. Yun. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin Yun. Grabe. at gusto nilang magpakasundalo Yun! sa ating bayan. Yes! Laban! Galit si Banat Bay. Hindi grabe. Tinatawag ko po ang isang magiting na Pilipino, si Bernard Tube. Si Ross, tumatanda na po. Si Rosbert Waupan. Si Benny Bulontate. Si Johnny Goodwan. Si Rodante Orbilio. Nako. Lupit. Rainy Boy Julia. Christopher Esquivel. George Villalon Jr. Grabe, saludo ako sa mga to. Ay, nako, Panginoon ko, salamat at may mga ganito talagang tao. Alam mo, malupit ito eh. Malupit ito ang ginawa nila. Talagang pangalan, buo. Pwedeng ano yan eh. Ang daling questionin yan eh. Oh, di ba? Oh, lahat ng mga pangalan binanggit. Babang titignan sa AFP kung talaga bang mga retired na mga sundalo ito. Kaya kayong mga sundalo, kayo mismo, kilala nyo ito mga tropa nyo. Malalaman ninyo kung nagsisinungaling sila o hindi. Kayo na, nasa kamay nyo na. Di ba? Nasa kamay nyo na ang katotohanan. Totoo ba sinasabi nila o hindi? Kasi kung walang, ako, kung magtatago ko at magsisinungaling ako, hindi ko bibigay pangalan ko. Eh kung hanapin yan doon sa Camp Aguinaldo, di ba? Kung hanapin yan, malaman na, ay, di naman pala ano yan, wala naman pala yan eh. Parang yung isang nagmagaling, di ba, na tinuturo, eh yung pala, tangina PA lang, hindi ko naman sinasabing PA lang, pero hindi naman pala talaga tunay na naging sundalo. Di ba? Naalala nyo nun? Oh. Romel Bobares. Po. Gil Navidad Jr. Anselmo Taberdo. Walter Manalansan. Jolly Cadiao. Romel Galapon. Cecilio Laroder Jr. Bernard Gubban. Crisani Dado. At Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakadalo Grabe, ngayon dahil sa mga personal na rason. Ano pa ba? Ano pa ba ang gusto ninyo malaman, mga kababayan? Eto na, ang dami nila. At sila'y nagsama-sama para ituro talaga ang mga salary ng flood control scandal. Alam mo ngayon, nire-research ko, walang media
Kasi nga, sinabi dyan, bayaran ng media. Ang dalawa ay meron silang kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno at meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag ko po na second batch. At lalabas din po sila sa tamang panahon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng nilalaman ng kanilang affidavit at kung ang proseso po kung paano ninakaw ang pera sa kabal ng bayan ay pwede natin ilarawan sa proseso ito. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto at hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Saldico. Grabe, no? Doon sa kanyang bahay sa Valle Verde, Phase 6 sa Pasig City. At daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Merong employee si Ginoong Zaldico na binibilang ang mga pera na dumarating sa Valle Verde 6. Pagkatapos nito ay binabalik nila sa maleta ulit at dinadala sa penthouse ng Horizon Homes sa BGC. Grabe. At mula sa Horizon Homes, doon na manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod mo, Dinadala kay Zaldi yung pera, tapos babawasan. Same kwento nung Greg Udese. Tapos idadalhin sa isang location. Di ba? sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Sa aking na tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay kasama sa pagde-deliver ng pera. Nako, patay ka Kaya dyan. naaawa po ako ngayon sa sitwasyon ni Master Sergeant Gutesa dahil ginawa siyang sinungaling. Grabe. Puno ng picture, ha? May picture talaga. Ang lupit. Meron pong
iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahat pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano. Oh, lupit. May picture. Ang lupit mo. Kung sino ka man. Na naka-Hermes. Hermes yung ano niya belt eh. Gumagamit din sila ng helicopter. Ay, nako po, patay kang bata ka. Kumpleto, detalyado, patay kayo dyan. Ano na to? Checkmate. At ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Makikita rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media. Nako po, ayun na. Yung Ayan na. tinatawag nating mga media operators. O, prostitute. Ayun na, sinasabi na eh. Gago! Ayan na. Ayan na po. Naku po, sabi ko sa inyo eh, di ba? Sabi ko sa inyo eh, talaga naman kayo din, alam nyo yan. Alam nyo yan. Nang bayaran talaga ito mga putang inang prostitute na ito. Ngayon nga eh, media blackout din. Mantakin mo yung mga sinabi ni BP Sara Duterte, media blackout. Eto sinabi nito ngayon, media blackout na naman. Hindi, alam mo kasi may balita ako. Bibigyan ko kayo ng, eto, A1 information to, pero di ko na lang sasabihin. Kung sino nagsabi sa akin. A1! Pag sinabi mong A1, alam nyo na yun. Pinakamataas. A1 information nagsabi sa akin to. Bawat press con daw, nung isang opisyal, alam mo kung magkano? Para lang banata ng mga Duterte, 2 milyon. Grabe. Doon sa isang press con na yun, 2 milyon ang binabayad doon sa opisyal na yun. Bawat banat niya doon sa mga Duterte. Grabe, sabi ko, tangina. Kaya naman pala, kahit dating anti-Marcos ito, kinakain niya, nasukan niya. Paano mo maatim na ipakain sa anak mo yung mga ganyang pera? Di ba? Mantakin mo, 2 million daw ang kwento sa akin. Ang lupit. At A1 to, information to ha. Hindi to galing kung saan. Talagang A1 information ito. Mantakin mo. Kaya naman pala. Ito nga dito, talagang sinabi na meron silang naka-assign na mga media operator. Pag sinabi mo media operator, ito yung nasa taas eh. Ito yung kumokontak sa mga media. O, ito ha, patayin nyo yung istorya na yan. Ito, 500, 1 milyon. Patayin nyo yung istorya na yan. Ito, iba pa yung nandun sa newsroom. Iba pa yung mga bossing para patayin yung balita na yun. Ganong katindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito nga, ninews, magkano kaya nilabas silang pera dito para i-news blackout to? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan.